Magandang hapon, Sir JDB. Ano po masasabi at bakit po kayo narito, Sir? Magandang hapon din, Kasi nandito ko ngayon para makiisa sa pagpapanagot, no, ni Sara Duterte na umpisahan talagang literal forthwith. Although sabi naman ni Cayetano, magsisimula sila ng impeachment forthwith at nakasaad ng loob kasi kontrolado na nila diba? Pero sa akin lang, magsimula sila ng maaga and then maging neutral naman lang sila. Tignan nila yung mga ebidensya, diba? Kasi ganito yan kung yung ebidensya hindi nila pakikinggan, hindi nila titignan o haharangin nila yung ebidensya katulad yung income tax return ng dalawa, diba, yung nasa kahon, kasi pwede nilang buksan Pag hinarang nila yan ay maliwanag na grave abuse of discretion. At kung dyan ibabase nila ang desisyon nila na walang conviction kay Sara kasi walang ebidensya, putragis, dahil hinarang nila ang Korte Suprema na nanawagan ako. Kayo naman ngayon ang umaksyon, i-invalidate ninyo ang desisyon na ina-acquit nila si Sara, provided kung ganyan ang mangyayari. Kasi ako, tingin ko, haharangin nila yung mga importanteng ebidensya. Sa palagay mo ba, may tamang-tama ba yung person nila para harangin nila yung... Ay, sobra! Grabe, no? Sobra, ang dami nila. Ang daming mga coups sa mga senador natin ngayon So sa palagay mo ba, papayag naman ba mga taong bayan sa ganyan magiging desisyon nila? Yun ang problema natin ng taong bayan, napaka-passive. Nasanay kasi tayo na ipagpasa Diyos na lang natin, di ba? Kaya ang nangyayari tuloy, hirap lang tayo, di ba? Palagi na lang ganito ang problema natin. Napaka-engot ng mga Pilipino pagdating ng botohan, umaasa sa inendorso, di ba? Hindi tinitignan kahit tanga, tignan mo, meron tayong Robin Padilla. Oh. Boss, isang tanong lang, boss. May tatanong. Ito, nangyari, di ba? Umpisahan nila yung impeachment. Ngayon, ito ba, kailan naabutin ba ito? O baka mamaya, ginawa nila nakaraang taon na sinabi, late na raw po yung kanilang papel na inanuhan. Ngayon, andito na. Lumabas na po kami Senate, nandito na ngayon po sa Senado. Ngayon, ito ba, abutin ba ng taon ba o pagtapos na ng termino ni Pangulo ay hindi pa rin po matatapos? Baka gano'n na naman po ang gawin nila. Dutay-dutay na naman ang tawagin. Well, unang-una, dapat simulan nila ng maaga, no? Kasi wala akong nakikitang reasonable reason para mag-delay. Diba? Hindi nila pwedeng hintayin yung desisyon ng Korte Suprema. Alam natin gaano kabagal. And besides, talagang religiously sinunod ng House of Representatives ng Committee on Justice. Ginawa nilang Bible ang mga desisyon ng Korte Suprema. Walang pang-aabuso. Kumuha sila ng mga ebidensya, additional evidence. Then hindi naman nila binuksan dahil delikado. Then binigay nila ngayon ng bola, pagkakataon na magbukas kasi nakalagay ron sa Section 2 ng Bank Secrecy Law. Ang nakalagay roon, in cases of impeachment, diba? So para sigurado, impeachment court ang magbubukas. Ngayon, kung bibilangin ito ng taon, alam mo, problema, pwedeng mangyari yan Dahil, posible talaga. Dahil, pwede nilang i-delay ng i-delay yan. Diba? O hintayin nilang umabot, baka matanggal si BBM sa pwesto. Pwede yung mga ganun, i-delay nila Kasi walang limit sa constitution natin kung hanggang kailan lang dapat tumagal ang impeachment. Yun ang risk. Pero sobrang kapal ang pagmumukha nila. Diba? Pag ganun ang ginawa nila, delay, yung delaying tactics na yan. Justice delay is justice. Delay. Hindi. Ano? Justice. Kawawa taong bayan. Dapat Kanalang position po, tayo. kanalang po. Ito po, yung ngayon, ang dating Senate President, di ba? Soto. Ngayon po, nakinggulat, wala pong abiso, bigla na lang na nagkaganon na dumating ito ang si Calvo. No. Ngayon, alam na nila mananalo kasi meron dumating na isang Calvo nagkapa nga sa loob. Di ba? Ito ngayon, pag nagtataka, bakit pag na-delay ito, alam na nanalo na sila ngayon. Ang problema natin, ito si Cayetano. Bakit? Gagawa ng dahilan niyan para yung kanyang mga alagad na alapor sa mga tracing, mga demonyo yan. Pero sinasabi ko naman. At talagang oras na mismo, gumagawa na sila ng
hakbang para kung ano yung hindi lang matuloy itong impeachment. Well, sabi nga kasi naman, di ba, ng pinakamatalinong senador, Oo. Robin Padilla, ang trabaho daw ng mga oposisyon ay humarang, umopose. Ang inang buhay ito. Hindi naman porke opposition ang trabaho, ibig sabihin, i-derive literally sa terminology. Oppose, hindi. Ang trabaho nila dyan ay ang purpose ng opposition para maging healthy yung proseso. Kung merong pinapanukalang batas, ma-extract nila sa pamamagitan ng brainstorming, pro and con side, di ba? Para makuha talaga ang pinakasustansya ng panukalang batas. Sa impeachment, ganun din. Tama. Hindi yung haharangin nila. Pag hinarang nila yan, no, at nagtagumpay ang mga tanga, yan po dapat ituring ng Korte Supremang grave abuse of discretion yan. Kasi ginamit nila yung kapangyarihan nila kahit wala sa rules at wala sa Constitution. Ang nakalagay sa Constitution, kapag na-transmit na yung articles of impeachment, trial shall forthwith proceed. Agad-agad magsimula ang trial, ang pagdinig. Walang mga motion eklabo kung paano harangin na mga delay. Sir, madako naman po tayo kay Senador Bato de la Rosa. No? Ano po Bato. masasabi niyo hanggang ngayon parang kinakanlong pa ng Senado ngayon? Okay, kay Senator Bato de la Rosa naman, be a man. Diba? Kasi, tingnan mo ha, PMA year siya, isang mista. Trillanes, isang mista. Diba? Ang nakalagay sa Constitution natin, doon, ang sinasabi, sa Article 6, no, para Section 11 yata yun, hindi po pwedeng arestuhin ang sino mang mambabatas basta ang parusa sa bintang sa kanya ay mababa sa 6 na taong pagkakabilanggo. Baliktarin natin, pwedeng arestuhin ang isang mambabatas kahit may session ang Kongreso ng Pilipinas. Basta ang parusa sa bintang sa kanya sa akusasyon ay 6 na taon pataas. Ang parusa sa crimes against humanity, kung dito sa international humanitarian law, local law natin, ay reclusion perpetua, 40 years yan, or life sentence. Doon sa ICC, ang parusa niyan, 30 years, kung nagkakamali. That's beyond 6 years. So anytime, pwede siyang arestuhin kahit merong session ang Senado. Katulad nung nangyari noon kay Trillanes. Kaya yung ginagawa nilang pagkakanlong sa kanya, naglabas pa sila ng Resolution 44, that is unconstitutional. Kasi lumalabag sa diwa ng Constitution yun. Ang nakalagay sa Constitution, kinikilala ng Pilipinas ang principles of international law as part of the law of the land, bahagi ng batas ng pamahalaan ng Pilipinas. Tapos, pag mayroong warrant of arrest, ang sabi ng IHL law ay kapag ka na-aresto, no, kapag ang nag-aresto sa kanya ay international tribunal katulad ng ICC, surrender. Kung hinihingi naman siya ng isang bansa na may extradition treaty tayo, extradition naman. Sa kanya international tribunal, surrender yon. Now, I advise Senator Bato de la Rosa, nilaglag na rin naman niya si Tati Digong kanina. Dahil sabi niya, plano naman niya ni Duterte magpahuli. And I know the President, the former President, risk taker si Digong. Kaya lang na-miscalculate niya. Akala niya pagka nahuli siya, dudumugin ng mga zombing, akala niya zombie taong bayan, dudumugin yung Villamor Airport. Itataka siya, magkakagulo, dudumugin si BBM. Hindi nangyari. Ilang piraso lang, 30 lang yung tao yata doon, 100. Diba? Kaya, yun, dusa siya doon. Sabi ni Pato, wala naman akong planong ganyan Willing akong harapin yung mga kaso ko dito. Ang gawin niya sana, sumuko siya, pinalanin niya yung jurisdiction ng ICC, and then sumuko siya para ma-avail niya na makapag-apply siya ng interim release. Then, katalo siya ng mga hearing sa ICC habang nandito siya nakatira sa Pilipinas. So, mensahe na lang sa ating mga kababayan Pilipino, sir. Mga kababayan, tigilan nyo na magpakakukwal yung panahon ng kalangan. Kaya tayo nasadlak sa ganitong aguluhan sa politika. Awayan ang awayan mga politiko dahil sa katangahan natin sa pagboto. Hindi tayo natuto na pumili ng kandidatong ibabase sa kakayanan. Ang pagboto natin nakabase sa inendorso, putragista yan. Mula nung nauso yung patronage politics, naging bobo na ng pabobo ang mga politiko natin. Kaya nga tayo ni Robin Padilla
Sige, salamat Sir JDB. Mabuhay ka Sir JDB.